From 7th place straight to the finals, it was an unbelievable comeback season which just ended for the Choco Mucho Flying Titans. And for tonight, we have the game changer, the franchise history maker, the man himself, Choco Mucho's head coach Dante Alinsunurin, live via Zoom. We will take it. Thank you very much, Coach. Maraming salamat sa oras. Hi, Coach Dante. Good evening po. Hi po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre, nagkapasalamat ako sa pag-invite po sa akin. Coach, the last time, kung naalala mo, nandito ka sa studio, no? Kayo ni Maddie. That was fresh off the Vietnam tournament and the successful stint both by the team and by Maddie doon sa tournament na yun. Okay, let's go back to the start prior to the start of this season. Ano? Alam ko sinabi ko sa intro, 7th to the second or to the finals. But it really did not feel like it was 7th for you guys coming from that invitational dahil ang dami niyong magagandang laro na hindi lang naitapos sa dulo. No? So what did you focus on in the off-season after the Vietnam tournament going into this napakalaking All-Filipino Conference? Nagsimula kami sa yung sa nagiging problema namin ng second conference, yung pagdating sa transition talagang tinrabaho namin talaga yon na ginawa talaga namin ng bilis talaga na kailangan pagdating ng out of system, meron tayong magagawa kasi pagdating ka talaga doon sa dulo, doon kami nawawala Kaya sabi ko sa player ko, unti-unti mag-maximize natin yung transition natin from defense to offense talaga. Yun, kaya naging maganda rin yung takbo namin itong third conference kasi halos naging maganda yung depensa namin, yung blockings namin, and yung attack namin. Definitely, Coach. Nakita talaga namin yan, especially dun sa dikdikan na semis and then the finals. But before coming into this conference, Coach Dante, nakita mo na ba yon na gumagana na yung changes na tinrabaho nyo off-season during the Vietnam? Oo, yeah. Siguro during Vietnam pa lang nag-start na talaga kami kasi naging maganda sa amin yung Vietnam namin dahil kasi hindi lang naglaro kami doon, parang nadetali namin talaga sa kanila yung mga gusto namin gawin sa loob ng court kasi yun ang nagiging problema namin before na yung hindi kami magkaintindihan. Ngayon, nung bago kami mag-start ng third conference, talagang inimay namin sa kanila, ito yung dapat gawin. Naging parang lahat na lang kailangan namin gawin sa loob ng court, iniisa-isa talaga namin. Kaya siguro, mas madali na lang naiintindihan kung ano yung gusto namin mangyari pagdating ng third conference. Alright, and then we get to the opening of the conference. At inabot tayo ng alas 11 ng gabi. Naalala ko yun, nag-cover tayo doon. Very first game, that's right. Fan stream, TV coverage, at saka sa Pilipinas Live, obviously. But it was such a great game, great atmosphere. Unfortunately, yung simula nyo ay talo, pero yung sunod-sunod naman na panalo pagkatapos nun. So balikan natin yung pagkatalo. Coach Dante, the learnings from that first game, big-time matchup kagad, Creamline kagad. Talagang nung una, kumpiyansa kami na maglaro talaga ng first game na yan. Nagkataon lang talaga na napatapat kami sa Creamline. Siguro, nung time na yun, talagang nag-doubt pa rin sila kung nasaan na kami. Bago maglaro nung Creamline na yun. Kaya yun, siguro naging lang sa amin, naging panggising lang talaga sa amin nung pagkatalo namin nung first set. Kasi doon kasi sinabi sa kanila na first game lang to, kailangan importante magtuloy lang tayo sa gusto natin mangyari. Ayun, nag-response naman sila na kahit natalo kami nung day na yun, hindi na naman kami masyadong, na bumaba yung moral. Ang gusto talaga namin is taasan pa itaas yung kung ano yung meron kami. And yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa nakuha na namin yung semi slot. 10-game winning streak. Grabe din talaga. Nagsimula, tapos talagang bawing-bawi with a 10-game winning streak. But speaking of yung mga pyesa na meron kayo, yung adjustment na ginawa niyo po prior to coming into this conference, siguro, Coach, isang bagay na humanga din talaga ako. And it's cool kasi kasama ko si Boom nung nakita namin yon, yung adjustment nyo po. Di lang po in-game, pero the whole conference. Did you really expect a lot of changes this conference na wala po si Descheng, eventually Isa Molde? So nakita po talaga namin yung buong roster na napagana nyo po. Ano po masasabi nyo dun sa mga pagbabago during the whole conference?
Siguro talagang the way kami kasi mag-training talaga ng Chocomocho, hindi kasi ako nagpo-focus lang sa isang tao o sa 6 na tao eh. Parang lahat ng gusto naming pagawa sa player, pinapagawa namin. Hindi kami nag-concentrate sa 6 na tao lang. Kaya siguro sobrang thankful ako kasi kaya every time na sino hugutin ko, kung sino yung palit ko, kung sino yung pagdating ng ibang game, sino yung purchase ko, talagang nagdi-deliver sila. Kaya sobrang happy kami ng mga coaches na yung sa adjustment na to, na yun, talagang siguro nagdadalang talaga yung everyday na training namin na ginagawa nila. And obviously, you had your success in the semifinals, diretso tayong finals. Even if you did not win a game, a lot of opportunities doon. Coach Dante, gusto ko malaman yung pananaw mo doon. Was this a series of missed opportunities? Kasi may mga 4-point lead, may mga 7-point lead. Ganon din sa game number 2, no? Medyo lamang kayo ng 6-3, if I'm not mistaken, in the final set, the 5th set. May mga opportunities to really win against Creamline. Anong nangyari and ano yung parang yung takeaways mo in the 2 games in the finals? Siguro sa series namin yon, sobrang thankful ako sa nagiging performance namin kasi alam mo yun, lagi kami nagdi-dictate talaga ng tempo. Diba? Lahat ng adjustment, nakaka-adjust kami. Siguro sa bandang dulo, siguro talagang nakikita talaga yung experience talaga ng Creamline. Paano ko sila manalo? Parang parang nandun naman kami. Although sabihin natin medyo nagkulang kami talaga sa tao dahil yung dalawang open spark ko talagang bumaba na. Si Reg talagang ginamit yung namin huli. Pero pagdating doon, ganun pa rin naman ang nangyari. In terms of skills, talagang nandun kami, nakipagbanatan kami. Lahat ng blocking, depensa. Yes. Yun nga lang talaga minsan pagdating talaga sa experience nila sa championship, talagang ang hirap talagang talunin ng Creamline. Kasi anytime, kahit anong gagawin namin adjustment, nag-a-adjust na sila. Alam mo yun, yung tipong akala namin okay na kami sa first 2 points, nag-adjust na kami. Ito na naman, after 3 points naman, adjust na naman sila. Then mag-a-adjust ulit kami, ito na naman, hanggang sa, yun, tuloy-tuloy na yung naging sitwasyon na talagang pagdating ng huli, yung talagang experience din nila talaga yung nagpapanalo sa akin. Experience. And now you had the experience, Zino. Definitely. And kakabahan na lahat ng teams next conference, Coach Dante. How much do we love Pinoy sports? With all our heart, all the time. Download Pilipinas Live now.